Magandang araw kaibigan. Ako nga pala si Tan at samahan niyo ako. Biyahe tayo pa Infanta, Quezon. Tampisaw tayo sa Agus River. Tara, biyahe tayo. Andito tayo ngayon sa kahabaan ng Marcos Highway. Mula Quezon City, biyahe tayo pa Infanta, Quezon. Solo ride tayo pa Agus River. Hahabol tayo sa rides ng WOCV. Biyahe tayo ng 125 kilometers mula Quezon City hanggang Infanta. At dinaanan natin itong malaparaisong kalsada. At ilang sandali lang, andito na tayo sa Santa Maria. At pumasok na sa arko ng Infanta, o kilala ring na Little Baguio ng Quezon. Grabe na yung lamig dito. Uy, sarap. Lapit na tayo sa Jarrels. Pero malayo pa tayo sa Agos. Ilang minuto lang, nakarating na tayo dito sa Jarrels Peak. Sa unahan naman, andito ang Marquez at Kuya Jay. Mga kilalang kainan paglampas ng arko ng Infanta, Quezon. Nandiyan yung pag, oh. Taas ng hamog. Grabe yung hamog dito. Grabe na rin yung lamig. Masana yung kalsada. Habang palayo tayo ng palayo, paganda ng paganda ang makikita natin. Ito yung bundok na madalas nababalutan ng ulap kapag alas 6, alas 7 ng umaga. Uminto lang tayo dito sandali para lasapin ang view na nakikita natin. At sa unahan, may nakita tayong bukal kaya napabalik tayo dahil nauuhaw na rin tayo. Balik tayo. May nakita ko dito. Balik tayo. May nakita ko ditong bukal. May host siya. Hilamos tayo. Ang lagkit na kasi ng mukha ko. Ayan, oh. Panalo, ang lamig ng tubig. Oh, tara, diretso na tayo. Malapit na rin tayo. 4 na tulay na lang tapos nasa Agos na tayo.
Lamig. So, shoutout daw kay sir. Sarap ng tubig. Lamig. Nakainom din tayo kahit konti. Oh. Ayan. Sarap ang lamig ng tubig doon. Tapos sarap. Inom natin. Hindi ko alam kung pwede inumin yun, pero pwede naman siguro kasi galing bukal naman yun. Ayan, dire-diretso na tayo. 4 na tulay. Tapos malapit na tayo makarating sa Agos. Ganda. Tayo lang. Mawait kasi tayo kaya medyo malayo sa paningin nyo. Pero sana nakikita nyo ng maayos. Ayan. Dumadaan tayo sa ulap kanina. Ito nga pala ang unang tulay na ating dadaanan. Ito na pala yung pangatlo. Hindi natin nakawanan yung pangalawa. Hindi ko alam kung bakit. At ito na nga, yung huling tulay na ating dadaanan. At senyales na to na malapit na tayo sa Agos River. At paglagpas sa huling tulay, ilang minuto na lang darating na tayo sa ating pupuntahan. At ito na ang palatandaan na malapit na tayo sa ating pupuntahan. Dahil sa ilalim niyan, inyo nang matatanaw ang Agos River. At wala na ngang 1 minuto mula dun sa taas. Andito na tayo, papasok ng Agos River. At papasukin na nga natin itong medyo off-road na kalsada. Kasi ito lang yung daan para makapasok ka sa mismong Agos River. At sa unahan, kailangan natin magbayad ng 10 piso para makapasok sa mismong Agos River. Nakapagbayad na nga tayo ng halagang 10 piso para makapasok dito sa mismong Agos River. At dito, pababa na tayo at kailangan na lang natin hanapin ang Winner X Owner Club of the Philippines. Trinay natin silang i-check sa dating pinepestohan natin. Ngunit wala ang WOCP doon kaya ipinark natin ang motor at hinanap sila. After ilang minutong paghahanap, nakita na natin ang mga Winner X Club of the Philippines. Nandito tayo sa floating cottage kasama si Yumi. Niiwan siya dito ni Pres Emon at Madam Laika dahil meron silang kinuha. Dito, antok na si Yumi. Pero gustong gusto niya may pagharutan kaya nilalabanan niya yung antok niya. Ayun nga, nag-iihaw na tayo ng mga isda rito. Nag-iihaw tayo ng bangus dito. At 3 peraso to. Nauna na yung 2. At nag-ihaw rin tayo ng 2 malaking tulingan ba to? Hindi ko alam kung anong isda talaga to. Para siyang tuna na ewan. Pero sabi, tulingan daw siya. At tayo nga'y nagtampisaw na
dito sa Agos River. Napakalamig ng tubig sa ilog na to at nakakapahinga panandalian sa problema dahil sa view na nakikita natin. Hanggang dito na lang muna. I-enjoy ko muna ang paliligo dito sa ilog. Salamat nga pala kay Pres Emon at Ma'am Laika at sa buong WOCP sa pagpayag na ako'y sumama. Hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Ride safe always. Bye-bye.